So, magsitayo ang lahat para sa panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be your name. The kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our sins, as we forgive those who sin against us. Do not bring us to the test, but deliver us from evil. In the Father, Son, and the Holy Spirit. Amen. So, mali na kayong umupo, mga bata. Thank you po, teacher. Magandang hapon nga pala sa inyong lahat. Magandang hapon, teacher. So, may lumiban ba sa ating klase ngayon? Wala Tingnan po, nila eh. teacher. Wala? Okay. So, ngayon, may ibabahagi ako sa inyong larawan. Ito ay kaugnay sa ating tatalakayin ngayong hapon. So, maaari ko bang hingin ang inyong opinion kung ano ang nakikita nyo dito sa tap-tap? Bata po, teacher. Yung bata. So, very good. So, ha? Kita mo? So, ano ba ang inyong masasabi dito sa unang larawan? Ano ba ang... May pagkain. Okay, may pagkain. So, ano pa? Ano pa yung guys? Ikaw sa pagkaon. So, nagda siya o ano? Karang French soft fries. drinks, French fries. Healthy pa ni siya? Teacher. Dili siya healthy. Ano man? Oh. Di, oy, healthy siya. Pero kung permi ni mong imnon, or ang pwede ni mong kaunon, kaya di na siya healthy. So, ang ganing French fries, healthy man ni siya, no? Pero kung permi mo siya kaunon, makadawat ni siya sa atua. Ganing soft drinks, healthy ba ni siya? Dili. Dili. So, how about naman dito sa pangalawang larawan? Masakit ang tiyan. Okay, masakit ang tiyan. Bakit ba masakit ang kanyang tiyan? Dahil sa soft drinks. Sige Dahil sa kaon. soft drinks. Sige kaon. O, ano pa? Dahil sa fries. Ha? Soft drinks. Inom soft drinks. So, sa pamagyot, napay ikuan. Ang pagkain ay hindi malusugan siya. Very good. Tama si Angie, no? So, kung ikaw ay palagi kumakain ng unhealthy foods, ang resulta nito ay magkakasakit tayo. Tama ba? Yes. Okay, tama. So, ngayon, may inihanda akong kwento, maikling kwento, kung saan ito ay pinamagatang alamat ng pakwan. So, gusto ko kayong makinig ng mabuti kasi may Paminaw, Inday, Andrea. Makinig kayo ng mabuti kasi may mga katanungan akong itatanong mamaya. Okay ba? Okay. Okay. So, ang maikiling kwentong ito ay pinamagatang alamat ng pakwan. Kaawa-awang bata si Juan. Ulila na siya sa ama at ina at nakatira na siya sa kanyang tiyuhin at tiyahin. May mga anak ang kanyang tiyo at tiya. Mga pilyo, tamad at masasama ang ugali ng kanyang mga anak. So si Juan ay inapi nila, inutos-utusan nila at ito ay pinagmamalupitan. Kapag nagkamali ito, ay pinagtatawanan nila ito. Pak Juan, ang tawag kay Juan na ang ibig sabihin ay pangit. Malaki ang ulo ni Juan, maitim ang kaniyang mga ngipin at mapupula ang kaniyang makakapal na mga labi. Pero mabait, masipag at matulungin si Juan. Siya ay nagtatrabaho sa bahay sa buong maghapon, naglilinis, nagluluto at nagliligpit ng kinainan. Isang araw, nabasag ni Juan ang inuhugasang pinggan. Sinagawan siya ng kanyang tiya at pinagtatawanan ng kanyang mga pinsan. Ha 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 ha, Pak Juan. Paulit-ulit na biro ng kanyang mga pinsan. Hindi na nakatiis si Juan. Umiyak siya at nanalangin sa may kapal, kung maaari, kunin mo muna po ako. Hirap na po ako, dalangin niya.
Biglang nagdilim ang langit, bumuhos ang malakas na ulan, kumidlat at kumulog. Kinabukasan, di na nakita ng mag-anak si Juan. Sa halip ay may isang halamang tumubo sa labas ng kanilang bahay na may bungang simbilog at silaki ng ulo ni Juan. Pinitas nila ito at biniyak. Napansin nila na simpula ng labi ni Juan ang laman nito at kasing itim din ng ngipin ni Juan ang mga buto nito. Dahil dito, pinagsisisihan ng mag-anak ang kanilang ginawa kay Juan. Nagbago sila ng ugali at inalagaan ang halaman na tinatawag nila nitong pakwan na sa kalaunan ay naging isang pakwan. So, ngayon, may ibibigay ako sa inyong halimbawa. Gusto kong sagutin nyo ang nakasulat dito sa Isara, Manila paper. So, ang panuto ay magbigay ng mga may kaugnayan sa kwentong binasa. Tukuyin ang sanhi at So, ang panuto ay magbigay ng mga may kaugnayan sa kwentong binasa. So, ang dito, tara na ABCD ay saha. Makita na ninyo? Hindi masyado, teacher. Hindi naman siya makon. Ano siya kaya makita ninyo? Nagsala lang niya. So, i-paste na rin ninyo kung ABCD ba siya ang kuha kung unsa ang una, ana. Then, ang sunod. Like sa number 1, siya ay nakitira sa kanyang tiyahin. Kung tanawon nyo diri kung unsa ang una nga naitabo. Ha? Para i-paste ninyo kung unsa ni siya ang sunod. Ato dito. Sabot ra? Yes, teacher. Okay, ikaw. Ikaw, Inday, Andrea, kayo naging piling naman ka. Katog ba na ka, Day? May sagtog Day, mag-uwi ka. Okay, so, ang mga choices diri, ulila na si Juan dahil patay na ang kanyang mga magulang. Sa letter A ni siya. Letter B, hindi na nakatiis si Juan, umiyak at nanalangin ito sa may kapal na sana kunin na siya nito kasi hirap na siya. Letter C, dahil nabasag ni Juan ang hinugasang pinggan. So, ang question sa number 1, siya ay nakatira sa kanyang tiyahin kasama ang mga pilyo, tamad at masasamang ugali ng kanyang mga anak. Siya ay inapi, inutos-utosan at pinagmamalupitan. So, unsa man ang unang nahitabo sa kwento? Hey. A. Daw. So, what? Ay, butang na dito, ma'am. Ay, Inday. Andrea. Number 1, kung garabot ako dito na rin. Asa? A? Number 1, A? Atong kuanan ha, kung sakto ba si Andrea. So, number 2. Sa may answer number 2, kaya siya ay sinigawan ng kanyang tiyahin at pinagtatawanan ng kanyang mga pinsan. Ano sa may una na? C. C? Down. Sabi, butang B, o sakto ba? Ari, paste. Mali. C. Okay, number 3. Kisa ba answer number 3? Okay, si Cassandra. So, di ba, ang una sa kwenta, nakadog na mong kwento. Yes, So, teacher. ato mo kung sakto ba si Andrea sa iyahang i-answer diri. Letter A ko lang answer sa number 1. So, ang question, siya ay nakatira sa kanyang tiyahin kasama ang mga pilyo, tamad, masasamang ugali ng kanyang mga anak. Siya ay napi, natus-utusan at pinagmamalupitan. So, ang answer ni Andrea kay bantog si Juan, kaya ato na siya nagpuyo sa yahang tiyahin kay
Ulila na si Juan. One. Okay, so mo ni ang rason nganong ato na siya ni Puyo kang sayahang tiyahin. Kaya nga naman, sa ganito, Mamenji ay inahinji. Ulila na si Ulila na si Juan. So, mo to ang rason nganong ato na siya ni Puyo ni tiyahin. Yahin. So, ang number 2, kaya siya ay sinigawan ng kanyang tiyahin at pinagtatawanan ng kanyang mga pinsan. So, ang answer dire ni Dodong Jetson kay letter C, dahil nabasag ni Juan ang hinugasang pinggan. So, nga namang siyagitan mo siya sa iyahang tiyahin. Gikatawan siya sa iyahang mga pinsan. Nabasag ang pinggan. Nabasag ang pinggan. So, mo na ang rason nga nung siyagitan siya sa iyahang tiyahin. So, ang number 3, biglang dumilim ang langit at kumidlat at kumulog. Kinabukasan, hindi na nakita ng mga mag-anak si Juan. So, ang letter B, hindi na nakatiis si Juan. Lumiyak at nanalangin ito sa may kapal na sana kunin na siya nito. So, nga namang dumilim nga namang hilang man si Juan, niya nag-pray siya, nakuha na siya sa Ginoo. Ibuli? Sa paman? Kay? Ongog. So wala siya naka-agwanta sa iyahang na siya. gikapoy na siya sa kanang batasan sa iyahang kuan, iyaan og sa iyahang mga pinsan. So mo nang ni-pray siya sa Ginoo nga unta kun wow na siya. So resulta ato nga ning pray siya ato kay dumilim ang langit. So kumidlat, sumura siya og kanang gigrat sa kuan dito. Gigrat sa Ginoo ang iyang wish. Pero kanang instead nga mamatay siya, nahimo siya og kuan pakuan. Okay. So akong pangutana ani kay ano ba para sa inyo ang tawag sa mga salita na nandito? Mga sanhi. Mga bunga. Ito ay mga bunga. Bunga. So, para sa inyo, ano ang mga salita na ipinakita ko kanina, yung ABCD? Yung mga bunga. Sanhi. 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 So, ito ang bunga, ito ang sanhi. Okay. Saan po tatanay? Yes, ma'am. So, magpuyo. Di magsig, lingas. Nga, hindi naman dito. So, para sa inyo, ano ba ang ating tatalakayin ngayong hapon? Sanhi at bunga. Bunga. Sanhi at Bunga. bunga. So, ang layunin natin ngayong hapon ay ang mga mag-aaral ay nasahang nakapagpapamalas ng pag-uunawa sa mga pangyayari sa binasang talata o teksto na ipapaliwanag ang sanhi at bunga at na pag-uugnay ang sanhi at bunga ng mga pangyayari. So, ang sanhi ito ay tumutukoy sa mga pinagmulan o dahilan ng isang pangyayari at ito ay nagsasabi ng mga kadahilanan ng mga pangyayari. So, ang sanhi mo ni siya ang cause o hinungdan sa mga pangitabo. Yes. So, ang kuwan sa danang kanang sanhi, moral siya o kanang example ba? Tay, mo anak ko nga. Ako ay si Edson na lang. Si Edson ay nalulong sa droga. Kaya siya ngayon ay nakakulong sa bilangguan. So, unsa man ang sanhi ato? Nalulong sa droga. Nalulong sa droga si Edson. So, ngayon, ang bunga naman na ito ay ang resulta o kinalabasan o dulot ng isang gawa o pangyayari. Ito ay epekto ng kadahilanang kadahilanan ng mga pangyayari. So, ang kaning bunga mo ni siya ang effect
Di ba kanina, post to siya. So, in English, post, pero ang Tagalog niya kay sanhi. Then, ang ganing bunga mo ni siya ang, sa ito? Resulta or epekto sa mga pangitabo. So, example, sa kung yung ganina, si Edson ay nalulong sa droga, kaya siya ngayon ay nasa bilangguan. So, unsa man ang bunga ato? Nakulong si Edson. So, mo na siya ang example sa bunga. So, nakasabot na mo, mga bata? So, ang example sa... mo na din, example. So, ngayon, may gusto akong pagawa sa inyo. So, maaari ko bang tawagin si Miss Henji at si Miss Ivy para sagutin ang number 1 at number 2. Iguhit kung ito ay sanhi, iguhit ang triangle kung ito ay sanhi at heart naman kung ito ay bunga. So, number 1 si Henji, number 2 si Ivy. Heart kung bunga. Number 3 si Inday Cassandra. Inday. Huwag kayong mag-away-away. Huwag kayong mag-away-away. Ano ito? Si Israel, kaya mo lang-hit guys, si Israel ba? Very good. So, sino gustong sumagot sa... Sino gustong... Upo ka na. Sino gustong sumagot sa number 5? Edson. Edson. Halika, Edson. Okay, very good. So, tama ba yung sagot ni Ma'am Henji, ni Ate Henji? Opo. Pagkakaroon ng sakit sa baga. Sani ito o bunga? Bunga. So, check si Ma'am Henji, no? Pakpakan na to. 5 claps. 1, 2, 3, 4, 5. How about sa number 2? Sakto ba si Ate Ivy? Hindi araw-araw na pagsisipilyo ng ngipin. Sanhi o bunga? Sanhi. So, check. So, ato bakbakan si Ma'am Ate Henji o 3. 1, 2, 3. How about sa number 3? Pagsakit ng ngipin, sanhi o bunga? Bunga. So, number 4, araw-araw na paninigarilyo. Sanhi ba ito o bunga? Sanhi. Number 5, pagpapalipas oras na pagkain. So, very good. So, murag kaibaw na mo sa... Kaibaw na mo sa kuansa. Sa unsa ang sanhi o bunga. So, karon atong i-test kung nakaibaw na ba dyan mo pagkuha mo 1/4 sheet of paper. Ay, dara o. So, ngayon, kumuha kayo ng 1/4 sheet of paper at sagutan ang mga katanungan. Bibigyan ko kayo ng 5 minutes para matapos ang inyong pagsusulit. Tapos na?
Tignan ko, nagsumat ng sali or buka. Ayun na, kapit. Okay na? Mana. Tapos na. So, ibasa ang inyong papel. Okay na na ulit. So, tapos na tayo sa pagsusulit. Kopyahin ang inyong takdang aralin. Isulat sa inyong Filipino 102 notebook. Okay, so, tapos na bang magsulat? Tapos na. Tapos na po. Magsitayo ang lahat para sa panalangin. Ng Ama, ng Anak, at Espiritu Santo. Amen. Thank you, Lord, sa karong adlaw na nahuman among klase ug untang ako mga estudyante kay naay nakatunan sa akong isgutan ganina. So, unta imo ming gabayan sa among paguli og safe raming tanan iniguli sa amo. Amen. To the Father, Son, and Holy Spirit. Amen. Goodbye, class. Goodbye, teacher.